Muli sa presensya ng Panginoon tayo ay manalangin para sa mensahe. Opo Panginoon, kayo po'y banal, banal at banal. Karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng luwalhati, lahat ng parangal, lahat ng paggalang. Kayo po ay nasa aming kalagitnaan sapagkat yun ang iyo pong sinabi sa banal na kasulatan. Saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kaya tulungan niyo kami sa iyong biyaya na makasamba kami sa inyo na may kabanalan. At ito'y sa pamamagitan ng aming pagtanggap ng inyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Marahil narinig nyo na itong kwentong ito na aking ikinuwento. May mga 10 taon na mayroong isang magkaibigan, araw ng linggo, sila po ay namasyal at namingwit sa isang malawak na ilog. At sa kasarapan ng panahon, ihip ng hangin, kanilang inilatag ang kanilang pamingwit. At habang naghihintay, sila po'y nakarelax at sinasabi lang sarap ng buhay. Hanggang sila po ay makatulog. At hindi nila namamalayan na sila'y unti-unting inaanod. At nagising sila. Nung sandaling ang barko ay ang kanilang bangka ay tumagilid. At sila'y nandun na sa bangin. Huli na ang kanilang pagising. Silang lahat o dalawa ay napahamak. Now, ang pagkaanod, hindi lamang sa pisikal na katotohanan, maging sa espiritual na kalagayan ng buhay. At baka kayo naririto ay inaanod na. Mag-ingat ka, baka ikaw ay inaanod na. O sa madaling salita, mag-ingat ka, baka malayo ka na sa Panginoon o backslider ka na. Sapagkat ang backsliding, hindi ito basta-basta nakikita. Ngunit mayroong pagkaanod. Nabuksan natin ang bahagi ng kasulatan ng aklat ng Hebrew, chapter 2. At babasahin natin dito ang 3 talata. Ngunit, nais kong ibigay ang bahagi ng likuran ng aklat na ito, bakit ito isinulat. Ang aklat ng Hebreo ay aklat na kung saan ang Diyos ay nagsasalita. Kinakausap niya rito ang mga mananampalatayang nasa gitna ng mga pagdurusa, nasa gitna ng matinding pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. At ipinakita rito sa Hebreo na noong unang panahon ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanila sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, mga visions and angels. Ngunit sa panahong ito, ang Diyos ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Na kung saan si Jesus ang pinaka-ningning, ang pinaka-larawan ng Diyos. Siyang buong kaningningan ng larawan ng Diyos na tunay na larawan ng kanyang likas. Ibig sabihin na kay Kristo ang buong Trinity, ang buong Trinidad ay nakalulan sa Kanya. Kaya nga ang kanyang mga salita dito sa Hebreo ay para sa lahat ng mananampalataya na hindi lamang sa Jesus kundi buong Diyusan ng Trinidad o the deity of God ang nagsasalita. At ang aral dito, mga kapatid, sa ating panahon, ipinangaral na noong panahon ng mga propeta at mga anghel. At ang sino mang hindi pumapansin sa mabuting balitang ito sa panahon ng mga anghel ay mayroong kaparusahan. Kaya gaano pa kaya kung ating kakaligtaan o pababayaan ng dakilang kaligtasan na ipinahayag sa atin ng Panginoon. Ngayon, ano ang magiging
kahihinatnan. Ito po, mga kapatid, nagsisimula sa pagkaanod, sa ating pong panglalamig, panghihina. Marahil nandito kayo makikita nating mainit, ngunit tanda natin yung bangka na sinakyan ng dalawa, walang agos sa ibabaw, walang alon, pero mayroong current sa ilalim. Na yun ang tumangay sa kanila na hindi nila namamalayan sapagkat hindi nakikita sa ibabaw. Marahil tayong lahat ay mainit, narito, present sa lahat ng ating pagsamba, sa lahat ng ating gawain. Ngunit tayo inaanod sapagkat mayroong undercurrent na nangyayari sa atin, sanhi ng ating pagkaanod spiritual. Ang balitang ito sa Panginoong Jesucristo, ang pinaka-Diyos ay nagkatawang tao upang iligtas ang mga makasalanan. At yan ang ipinapangaral sa Lumang Tipan at ngayon ipinapangaral mismo ng ating Panginoon. Kaya gaano pa kaya ang magiging kaparusahan sa mga nagpapabaya o mga nagpapaanod o inaanod sa mensahe ngayon? So ang pagkaanod ay hindi lamang physical, ngunit lalo na pagdating sa spiritual. Na gusto kong basahin natin ang Hebrews chapter 2, verse 1 to 3, sapagkat dito po makikita natin mayroon pong mga paraan at pag-asa upang mapigilan ang ating pagkaanod sa spiritual. Ganito ang sabi, mga kapatid. Kaya, dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig. Baka tayo'y matangay ng papalayo. Sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay may bisa, at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kaukulang parusa, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatutunayan sa atin na mga nakarinig sa Kanya. Napawang pinatutuhanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at iba't ibang himala at ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamamahagi ayon sa Kanyang kalooban. Yung pong ipinangaral sa Lumang Tipan, mismong ang Panginoong Hesus nagkatawang tao upang ipahayag niya ang ipinahayag nung lumang taon. Siya po ay nagkatawang tao, gumawa ng maraming himala at pag-akit na sa langit, namigay ng iba't ibang kaloob ng Espiritu. Kung ito po ay ating pinababayaan, ano kaya ang kahinat na natin sa negligence natin sa napakadakilang kaligtasang taglay natin? At ito po, sa talatang ito, makikita natin na sa maraming Kristiyano sa ating panahon, nakakalungkot man isipin. Bagamat may init, malalakas sumigaw, ngunit may pagkakataon at nangyayari na sila inaanod sa kanilang relasyon kay Kristo. Ngunit binigyan tayo ng pagkakataong makalaya at mapigilan ang ganitong pagkaanod. Alamin natin, sa talatang ating binasa, una, ano ang pinagmulan ng pagkaanod? Ikalawa, ano ang mga dahilan ng pagkaanod? At pangatlo, paano mapipigil ang pagkaanod? Isa-isahin natin, mga kapatid, at ulinigin natin ang pagkakahulugan ng talatang ating basahin. Verse 1, ganito ang sabi. Sa verse 1, pagkaanod ay may pinagmumulan, mga kapatid. Basahin natin. Ano ang sabi diyan? Kaya dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig. Baka tayo'y matangay
napapalayo. Ano pong inuutos dyan? Dapat nating bigyan ng higit pang pansin. Sa mga tuwid dito, nag-i-imply na hindi natin pinapansin ang kadakilaan ng kaligtasan na ating tinataglay. Masyado tayong kampante, ligtas na ako. Pero ang sabi rito, higit nating bigyan ng pansin. Yun po yung kulang. Kakulangan natin ay yung higit na pagpansin sa dakilang kaligtasan na ating taglay. Kaya ang inuutos dito ay ating pagbigyan ng higit pang kaukulang pagpansin. Ano po ibig sabihin nito? Pag hindi po natin binibigyan ng halaga ang ating kaligtasang taglay, sinasabi natin tayo ligtas na wala na tayong interes makinig ng salita ng Diyos. Total ligtas na ako eh. Ba't kailangan mo pang makinig? Natandaan natin, ang pakikinig natin ng salita ng Diyos, dito lamang tumitibay at nadadagdagan ang ating pananampalataya. For faith cometh by hearing, hearing by the words of Christ preached. Kaya kung wala kayo sa pagtitipon, hindi nyo napapakinggan ang salitang ipinapangaral, mga kapatid, paano mabibigyan natin ng pansin ang ating kakulangan? Huwag natin sabing perpekto na tayo sa ating pananampalataya, hindi na kailangan dagdagan, hindi na dapat kailangan pasukan pa. No! Wala pang perfect sa atin. At ang pinaka-gasolina natin upang mamuhay sa Kristiyano ay pananampalataya. Sapagkat sa pananampalataya, natatanggap natin ang instruction ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya nga, faith cometh by hearing, hear words of God. Oo, maaaring sasabihin mo, ikaw'y nakikinig ngayon diyan sa live streaming. Mga kapatid, ilang buwan na tayo nagtitipon, ikaw nasa bahay pa rin. Huwag mong sabihin, focus ang pakikinig mo. Ilang sandali lang, pag mayroong naisipan, tatayo ka, hindi mo matatanggap ang buong esensya ng mensahe ng Panginoon. Walang pagsisikap sa pakikinig. Walang pagsisikap sa pagdadalo. Kung hindi po mahalaga ang pagdadalo, bakit sinulat pa ang Hebrews chapter 10 verse 24 na huwag nating kaligtaan ang ating pagtitipon, yung ating aktong pagdalo? Sapagkat diyan po nakasalalay ang ating pakikinig ng salita ng Diyos at nadadagdagan ng ating panampalataya. Kampante ka sa kalagayan mo, ano nangyari? Ikaw ay inaanod na. You are backsliding. Nagbabackslide ka na. Sapagkat pinapalagay mo, matibay ka na. Pero ang totoo, doon lamang sa iyong negligence sa pagdalo, utos ng Panginoon, that's a sign of backsliding. Yan ay sign ng panlalamig. Wala ka ng ganang dumalo. Wala ka ng ganang makipag-isa sa mga kapwa Kristiyano. Ang alam mo, kaya mo nang mabuhay sa sarili mo. No man is an island. Ang gatong, pag inalis mo sa marami, may apoy ka sa iyong sarili pero unti-unti kang mamatay. Kailangang ibalik mo doon sa mga gatong upang ikay magliyab. Tulad ng pagkaanod sa pisikal, mga kapatid, tumigil ka sa pagsagwan. Anong gagawin mo? Anong mangyayari? Aayon ka na lamang sa hangin. Sarap ng hangin, hindi ako nagsasagwan. Kung saan ako dadalhin ng hangin, doon ako pupunta. Sa mga tuwid, ang pagkaanod ay hindi namamalayan. Hindi mo alam na inaanod ka na. Mayroong undercurrent. Hindi ito nakikita sa ibabaw. Hindi ito nakikita sa buhay mo. Pero yung iyong relationship with God, patay. Nawawala ang apoy. Kaya hindi ka mapagalaw sa ibabaw kung anong dapat gawin upang sundin ng utos ng Panginoon. Hebrews chapter 13 verse 7 and Hebrews chapter 13 verse 17. Magpasakop kayo sa mga nangangaral sa inyo. Makinig kayo at sumunod kayo. Sapagkat sila'y mayroong katampatang katungkulan na kayo'y ipanalangin na kayo ay dumalo sa gawain.
Pananagutan ng pastor yun. Kung mananatili kayong nandyan sa kalagayang inaanod kayo, hindi kayo nabibigyan ng init at hindi kayo nabibigyan ng udyok na kayo ay dumalo at makipag-isa sa mga kapatiran. Many Christians and churches now, sa ating panahon, may salibutan sa loob ng iglesia. Hindi natin napapansin. Minsan ang iglesia ginagawang dating place na magkasintahan. Sanlibutan lang yan, sa sinihan lang yan eh. Ang iglesia ginagawang tagpuan ng kanilang kalakal. Ang iglesia ginagawang tagpuan para magsaya, maglundagan. Ginagawa ng club yan. Kaya maraming Christians and churches, mga inaanod. Ang pagkaanod po ay nagpapadala na lamang sa agos. Sapagkat ang totoong Kristiyano, sumasalungat sa agos. Yun ang buhay ng Kristiyano. Pero ngayon, ikaw ay sumasakay sa agos ng gusto mo, nung remaining sin mo. Kung anong gusto ng remaining sin mo, na magpahinga ka, maghilata ka, nakahiga ka, sumusunod ka sa agos. Hindi ka sumasalungat laban doon sa kasalanang nagahari sa atin. Dapat nagsasagwan tayo, mga kapatid, ng ating pananampalataya, ng ating kaalaman, ng ating pinagmumula ng ating lakas ang salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Pedro, sa konteksto na sa panahon ni Pedro, talagang pinipersecute ang mga Kristiyano, binabalatan. Pero ang sabi ni Pedro, huwag kayong manatili, huwag kayong magpaagos dyan sa anong katwiran ng mundo, kundi kayo'y makipaglaban. Sumalungot kayo. Kung ano mang pinagpapatay kayo, huwag kayo makialam na patayin na lamang, kundi kayo'y sumalungat. Nabasahin natin. 2 Peter chapter 1, verse 5 to 10. Ganito ang sabi. At dahil dito, ano po yun? Mga pag-uusig, mga trials. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. Paano nyo may papakitang kabutihan kung nandyan lang kayo? Yung pananampalataya natin dapat susugan ng kabutihan. Ang kabutihan ng kaalaman. Paano kayo makakaroon ng kaalaman? Knowledge in action kung kayo ay nag-iisa lamang. Ang kaalaman ng pagpipigil. Hindi ka makapagpigil sapagkat wala nagre-restrain sa iyo. Pero kung nandito ka sa iglesia, matutunan mo, maging mga kapatid natin dumadanas ng problema, ngunit napipigil nila at yun din makapag-uudyok sa iyo para magpigil. At ang pagpipigil ng pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid. Na paano masabing mahal mong kapatid mong nag-iisa ka lamang sa lugar mo? At wala ka doon sa fellowship of God. Sa Acts chapter 2 verse 42, haligi ng isang Kristiyano ay naroon sa pakikinig ng preaching of the apostles, fellowship of the brethren, Lord's Supper, and prayer meeting. Kailangan yun. Ang sabi diyan, at ang pagmamahal sa pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Verse 8, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, ibig sabihin lumalago, ay hindi kayo magiging mga walang saysay sa mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Nakita nyo? Kaya ano pong sinasabi ni Pedro rito, verse 9, sapagkat sino mang wala na mga bagay na ito ay bulag at ang nasa malapit lamang ang nakikita. At nakakalimutan na siya ay nilinis na mula sa kanyang dating mga kasalanan. Naniniglect na ang great salvation. Nawawala ng kabuluhan o pinababayaan ng kanyang dakilang kaligtasan. Kaya nga ang dapat gawin, verse 10, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo.
Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito, hindi kayo matitisod kailanman. Ang isang taong Kristiyanong inaanod, ay hindi inaanod, sumasalungat sa hilig ng katawan, ng laman, sa hilig ng mundo. Sumasalungat siya. Kaya nga, ang pagkaanod po, pabilis ng pabilis. Now remember this. Magsisimula sa konting anod dyan. Dandahan. Pero momentum yan, pabilis ng pabilis. Hindi mo na maaawat. Maraming nasasarapan dahil mabilis ang travel niya pagkabagsak. Pabilis ng pabilis pababa. At ano pong mangyari? Maraming madadamay. Kaya ang pagkaanod po, maraming madadamay. Maraming susunod sa iyo. Maraming maniniwala sa iyo. Maraming makikisang-ayon sa iyo. Maraming kakampi sa iyo. At hindi ka na rin sasalungat dahil kakampi mo na ang boyfriend mo, ang asawa mo, ang anak mo. Lumalaban ka na ngayon sa agos ng katotohanan ng sinasalungat mo at hindi ang kawalang silbi ang sinasalungat mo. Kaya mapanganib ito sa iba. At saan pupunta ito? Saan pupulutin? Now, hindi ko masasabing mamamatay ka sa impyerno. Wala pong sinabi dyan. Ang sinamang ligtas ay mapunta sa impyerno. Pero pagkawasak ng kanyang buhay Kristiyano, relasyon sa Panginoon, yung relasyon hindi nawawala, but the fellowship sa kapwa mananampalataya, hindi magandang testimony, ang kanyang liwanag ay natatakpan ng kanyang sarili, nagpapabaya na, at sinisiraan na ang iglesia, sinisiraan ang kanilang pastor, dahil mas magaling sila, mas marunong sila. Dito lang sa men's fellowship, naming kalalakihan nandito, hindi dumadalo. Why? Dahil pinapalagay na magaling na sila. At hindi na kailangan ang elementaryang pag-aaral. The sign of pagkaanon. Hindi ka sumasalungat sa iyong remaining sin. Masakit man sabihin, pero itong totoo. Huwag mong sabihin matatag ka. 1 Corinthians 10:12. Huwag mong sabihin matatag ka na, papagsak ka. So yun po, may pinagmumulan po ang pagkaanod. Kabuuan, pride ang umiiral. Hindi marunong magbaba, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Pinapalagay niya na mas magaling siya. Pride. Then ikalawa, ayon sa Hebrews chapter 2, verse 2 to 3, pagkaanod ay may mga dahilan. May pinagmumulan, ngayon may dahilan. Verse 2 to 3, basahin natin. Sapagkat kung ang salita na ipinapahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay may bisa, at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumatanggap ng kaukulang parusa, paano nga tayo makatakas kung ating pabayaan? Kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan. Ano pong dahilan? Kapabayaan. Kapabayaan. Yung una, anong pinagmulan? Hindi pagbigay ng higit na halaga. Ngayon naman, ikalawa, kapabayaan. Pagpapabaya sa mga gawang kaligtasan. Hindi porke ligtas ka na, kailangang gawin mo ang pagiging ligtas. Sapagkat dito tayo binigyan ng good works ng Panginoon, Ephesians 2:10, upang siya nating lakaran. Ngayon, kung tayo salungat sa ginagawa ng iglesia, hindi tayo nakikiisa, meron to sa'yo, magaling ka. Nagpapabaya ka. Alam niyo, pagka kayo gumawa ng cake, yung forma ng cake maganda. Pinaghirapan mo, pero hindi yan magiging kaakit-akit sa mga mata ng tao kung wala yung maliliit na mga bagay. The same with us. Okay, magaling ka, ligtas ka na, pero kung hindi mo nagagawa maging ang pinakamaliit na bagay na parang baliwala sa iyo,
hindi makikita sa iyong totoong pagkakristyano. Sapagkat ang totoong Kristiyano na pagkakatiwalaan sa maliliit na bagay. Hindi doon sa malaki. Maliliit, diyan ka nasusubok. Kaya nga tulad ng pagsakay sa bangka, ang dahilan kaya kay naanod, natulog. Nagpabaya. Akala niya masarap ang panahon. Nakahilata sa kalagayan sa bangka. Natutulog sa simoy ng hangin sa ilog. Nakatiwangwang ang pamingwit, pinabayaan lamang itong ilatag. At pagkatapos siya po'y naghihilik. Na pagpapabaya sa ating dakilang kaligtasan, ay mabibigyan natin sa 4 na paraan. Unang-una, bilang Kristiyano, ang pagpapabaya po sa ating kalagkasan, may dahilan yan. Katamaran sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tamad ka dahil alam mo na lahat eh. Ayaw mo na magbasa dahil alam mo, sa tingin mo, marunong ka na. Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 2 verse 2, sapagkat kung ang salita na ipinapahayag sa pamagitan ng mga anghel ay may bisa, at ang bawat paglabag at pagsuway na ay tumatanggap ng kakawalang parusa, paano nga kaya tayo makatakas kung ating pabayaan? Alam nyo, kung ating papansinin ngayon, bukas, Martes, magtataas na naman ng petrolyo. Pero yung pong nangangailangan po ng gas, ngayon pa lamang, pumipila na sila dahil hindi sila mabubuhay, hindi sila makapaghanap buhay kung hindi sila pipila at magsipag hanggang gabi pipila sa gasyon para makargahan sila sapagkat susunod mahal na. Sana ganun din ang Kristiyano. Na dapat sana nagpupumiglas tayo na tayo po'y madagdagan ng pananampalataya ng ating pong gas ng ating pamumuhay Kristiyano. Magbasa na magbasa, mag-aral na mag-aral ng salita ng Panginoon. At kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, alam natin, Psalms chapter 1 verse 1, mapapalad ang tawag sa atin. Bakit? Hindi tayo lumalakad sa daan ng mga masama. Hindi tayo tumatayo. Hindi tayo umuupo sa mga mapanlibak na mga tao. Bakit po? Kargado tayo ng gasolina. At ang kanyang kagalakan sa verse 2 ay sa salita ng Panginoon. Kaya hindi po maaaring magkamali yung Hosea chapter 4 verse 6, my people perish for lack of knowledge. Maraming mga jeepney at mga motor hindi po nakakapabiyahe dahil walang gasolina. Hindi na kaya. Marami rin Kristiyano nagpa-parking o inaanod dahil hindi po nagkakarga ng gasolina. At alam natin, ang gasolina natin yung salita ng Panginoon. At dahil dyan sa kawalan ng pagbabasa, gana sa pagbabasa ng salita ng Diyos, wala na rin ganang manalangin. Katamaran na rin manalangin. Kung manalangin man, yung kabisado. Alam nyo, magkakaroon lang tayo ng tamang pag-usap sa Diyos. Kung yung salita ng Diyos mismo ang ibinabalik natin sa Kanya, kung tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, marami tayong papanalangin sa Diyos. Hindi yung ating mga memoryado. Ating sinasaway ang panalangin ng mga Katoliko na paulit-ulit, pero hindi natin nakikita yung ating panalangin paulit-ulit din. Hindi sinabing paulit-ulit na hingin ang gusto mong hingin, kundi yung paraan ng ating pananalita paulit-ulit. Naantok tayo, wala tayong gana. At hindi lamang katamaran sa pagbabasa ng salita ng Diyos, yan po dahilan ng ating pagkaanod. Hindi lamang katamaran sa pananalangin na ang Diyos ang kausap, hindi ang tao, kundi katamaran sa fellowship of God. Nawawala na tayong gana makipagkaisa. Alam niyo ba, pinupuri, nilulwalhati ng Diyos ang ating fellowship, ang ating
pakikipagtagpo. Maraming Kristiyano ayaw po makipag-fellowship. Hindi dumadalo ng prayer meeting, hindi dumadalo ng women's fellowship, hindi dumadalo ng men's fellowship dahil mas mahalaga sa kanila makipag-fellowship sa sanlibutan. Now, tingnan nyo lamang mga kapatid ang sinasabi sa Psalms 122 verse 1. Tingnan nyo ang puso ni David. Ganito ang sabi niya, narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay sa pagkakaisa. Bihira ito mangyari, mga kapatid. Yung karaniwang nangyayaring fellowship, isabong, club, association, politics. Pero menos po pagdating sa mga magkakapatid na fellowship. Psalms 133, verse 1 to 3. Tirin nyo paano dinescribe ng Diyos sa pamagitan ng bibig ni David ang pagkakaisa ng mga magkakapatid sa pananampalataya. Ang sabi rito, narito napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Nakita nyo, napakabuti at napakaligaya na tignan ng magkakapatid ay namumuhay sa pagkakaisa. Natignan nyo lamang ngayong politics na ito. May kanya-kanya silang pasiklaban. Kapag ang mga kakampon ng Pink, sila nagkatipon, iisang kanilang kandidato, grabing ugyawan nila. Di ba? Tuwang-tuwa sila. Pagka doon sa BBM Sara naman, grabe, paramihan sila ng mga dumadalo. Nandun po yung kagalakan. Pero yung hindi pa pag-isip kung sino, mga kapatid, wala pong kagalakan. Bakit po? Hindi na alam kung sinong pipiliin nila. Kung yun may kagalakan sa ganitong politika, gaano pa kaya sa tingin sa mata ng Diyos na ang magkakapatid ay nagkasama-sama sa pagtitipon ng iglesia? At ito'y kinumpara niya sa dalawang bagay. Ito ang sabi sa verse 2, ito'y gaya. No? Pag sabing gaya, itinulad. Gaano kahalaga yung pagkakatulad ng pagkakaisa ng magkakapatid? Ang sabi, gaya ng mahalagang langis sa ulo. Anointing oil. Alam niyo kung paano ginawa itong anointing oil? Lahat yan instruction from heaven. Lahat po ng substansya, lahat ng seasoning mula sa Diyos at nabuo yan dahil sa obedience noong mga pare. Kaya napakalaga ito sapagkat ito'y mula sa Diyos at yan ay lumalaroan sa banal na Espiritu. Kaya nga ang pagtitipon po ng mga kapatid, fellowship of the brethren, ay tulad ng mahalagang langis sa ulo ni Aaron. Pag binuhos dito, mga kapatid, tumutulo yan sa kanyang balbas na napakabango. Ang bango niya umaabot sa pinakamalayang lugar. At ang langis na yan ay talaga namang dumidikit dito sa pilakterya ng isang pare na nandoon ng 12 stones ng mga tao ng Diyos. Nagkakaisa, nagkakadikit sila, lahat sila ay talagang nakakaranas noong bango at sustansya noong langis na yon. Masaya sila. Diyan po ipinicture at itinulad ang pagkakaisa ng brethren. Ang sabi niya, tumutulo sa laylayan ng kanyang damit. Ikalawa, ito ay gaya. Pangalawang pagtutulad, gaya ng hamog sa Hermon na pumapatak sa mga bundok ng Zion sapagkat doon iniutos ng Panginoon ang pagpapala, ang buhay magpakailanman. Now remember dyan, iniutos ng Panginoon ang pagpapala. Saan daw magmumula? Doon po sa hamog ng Hermon. Ang unity, ang pagkakaisa ng mga kapatiran, itinulad sa isang hamog sa Hermon. Na ang Hermon po pinakamata sa bundok. At kapag ang hamog sa Hermon, ito po'y bumagsak, nagiging shower po yan, nagiging ulan. At ang buong lupa na tigang sa init, ito po ay nadidiligan at iniutos ng Panginoon na doon sa nadiligan tutubo ang mga halaman. So maging sa ating fellowship, ang Diyos po'y nagko-command ng kanyang blessing doon sa mga taong nakakasaksi sa atin at bawat isa
ay mayroong pagpapala. Ganyan po katindi ang pagkakaisa ng mga tao. Pero kung inaanod ka, walang silbi sa iyo ang fellowship na ito. Kasi kontrolado ka ng remaining sin mo. Nandyan. Natanda natin, hindi dapat yan ang kumontrol sa atin. Tayo ang dapat mag-control. Then, hindi lamang doon, kundi katamaran pagdating sa mga espiritual na bagay. Wala na tayong panahon. Ayaw ko nang dumalo. Masakit ang ulo ko pagka lumabas ako ng bahay, nahihilo ako, nawawalan ako ng hininga. Mga kapatid, hindi yan ang dahilan ng ang sinasabi mo. Ang dahilan, inaanod ka na, you are a backslider. Wala ka na talagang gana. Ayaw mo nang makisama. Ayaw mo nang manalangin. Ayaw mo nang makipagtipon. Ayaw mo nang makipag-fellowship dahil napakalayo mo na sa Panginoon. Sinasabi mong ikaw ay nasa Panginoon, ngunit mas mahalaga sa iyo ang lakad ng sanlibutan. Love not the world. Sabi nga sa 1 John 2:15-17, ang pag-ibig sa mundo ay sanhi ng lahat ng kasalanan. Lahat ng uri ng kasalanan ay maranasan. Paano mapigilan, mga kapatid? Ikatlo, verse 1. Hebrews chapter 2, verse 1. Ang sabi po diyan, kaya't dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig. Baka tayo'y matangay sa paglayo. Ano pong sinasabi diyan? Ang solusyon? Manumbalik tayo. Pagliyabin natin ang ating buhay Kristiyano. Huwag tayo magpalipin sa dikta ng mundo, sa dikta ng telebisyon, sa dikta ng politika, kundi tayo po ay bumangon sapagkat ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang bumangon. Kailangan lamang nating gawin. Ang Diyos po may gusto, binigyan niya tayo ng kakayanan. Ezekiel chapter 36 verse 27, binigyan niya tayo ng kakayanan. Bakit? May bagong puso tayo, may bagong espiritu tayo, at ang espiritu niya ay pinapanahan sa atin. Kaya dapat lang nating gawin na ating pag-igihang muli upang mapigilan ang ating pag-anod. Sumalungat tayo, mga kapatid. Kailangan madagdagan ang ating panampalataya. Kailangan abunuhan ito. 1 Peter, 2 Peter chapter 1, verse 5 hanggang 10. Yung binasa natin kanina. Sa iyong panampalataya, dagdagan ito ng pagtitiis, ng kabutihan. Lahat yan, gawin natin. Tiyakin natin ang ating pagkakatawag at pagkakapili upang sa ganun, hindi tayo matisod. Mapipigilan ito, mga kapatid. Lalo nating pag-igihan ang ating pagkakatawag. Sipagan pa natin. Itong pandemic na ito, sinusubok tayo rito ng Diyos kung hanggang saan talaga ang ating katapatan. Tayo ba'y handang magsikripisyo ng ating buhay, ng ating kaluluwa, alang-alang sa kaligtasang binigay niya sa atin na walang bayad, na mismong Diyos nagkatawang tao at namatay upang ikaw ay kanyang iligtas? Gaano natin kahalaga ang kaligtasang ito? Mag-ingat tayo sa mga agos sa puso natin na hindi natin namamalayan. Dinadaya tayo niyan. Huwag tayong padikta dyan. At lalo mong asahan na dapat tayong sumalingat sa mundo, sa takbo ng mundo sa ating buhay. Yun lang po ang dapat nating gawin. Kaya ang tanong ko, kapatid, kaibigan ng mga matagal ng attenders dito, ano sa tingin mo? Ikaw ba'y sumasalungat sa takbo ng sanlibutan o inaanod ka na? Bakit wala ka ngayon? Bakit wala ka noon? Huwag kayong padaya sa kasalanang nananatili pa sa atin. Yan ang kumukontrol sa atin. Hindi na tayo alipin ng kasalanan.
We are more than conqueror. At mayroon tayong kapangyarihan na siya po ay ati pong pigilan. Huwag tayong magpaanod, mga kapatid. Kaya tanong ko muli sa iyo, ikaw ba kapatid, inaanod o hindi? Para matyak mo, mayroon ka bang mga palatandaan ng pagkaanod? Anong tanda yon? Nagbabasa ka pa ba ng banal na kasulatan? Inuunawa mo ba para sa iyong sarili? At pagkatapos, ipinapanalangin mo ba yung naunawaan mo para sa iyong sarili? Ikaw ba'y nakikipag-isa pa sa mga kapwa-kapatiran? Matamis ba sa iyo ang fellowship? Dumadalo ka ba sa mga prayer meetings? Sa ating pinagkasunduan na family gatherings like for example, women's fellowship, men's fellowship, youth fellowship, singles fellowship, yan ba'y dinadaluhan mo o marami kang dahilan? Ang Diyos po ay nagbigay sa atin pare-parehong 24 hours. Kailangan lang nating ating i-manage ng tama ang oras, biyayang pinagkaloob sa atin for His glory and for our sake. Tayo manalangin. Tunay, Panginoon, na wala kaming may dadahilan sa iyo. Sapagat ibinigay niyo sa amin ang lahat ng kakayanan. Lahat po ng dapat naming gawin. Ngunit may katungkulan kami, ito'y sundin. Ito'y aming gawin. Sumalungat sa dikta ng aming remaining sin, sa dikta ng mundo, sa dikta ng kaaway Satanas. Katungkulan namin ito, Panginoon, at hindi kami basta manalangin na lang iligtas kami, kundi aming gawin sapagkat kami mga naligtas na at higit pa sa mga naliligtas. We are more than conquerors, Panginoon. Huwag niyo kaming hayaan na kami manangan sa aming lakas na nagtamad-tamaran at nagwawalang bahala, na nagpapalagay na kami magaling at malakas na, ngunit kami po ay nalalayo sa iyo. Nadadamay ang aming mga anak. Na dati sila po ay sumasamba sa inyo, kumikilala, nauuhaw sila sa pakikinig ng iyong salita. Ngunit ngayon, tulad na lamang sila sa amin, na walang gana. Walang pagpapalaga sa iyong kabutihan sa amin, sa kaligtasang ginawa niyo sa amin. Patawarin niyo kami, Panginoon. Nawa, tumayo kami, manumbalik kami. Gawin namin ang aming pong mga dating pag-ibig sa inyo at mamuhay sa pag-ibig nito. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.